beloved Boss Mike Cervera. President Jesus Escudero kay Senator Amy Marcos na iwasan ang paggamit sa Senado bilang plataforma para sa kanyang mga political objectives. Itong pahayag ng senador matapos niyang linawin na walang katotohanan ang sinabi ni Marcos na tinanggihan niyang pagpirma sa contempt order laban kay Special Envoy Marcos Lacanilao. Ayon kay Escudero, imbes na gamitin ni Marcos ang naturang institusyon, ay mainam kung ang sarili nitong pangalan at impluensya siyang kanyang gamitin upang matiyak ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Tiniyak naman ng senador na hindi niya papayagan ang anumang uri o anumang paggamit sa Senado o maging sa kanyang opisina na walang kakwenta-kwentang partisan interest. Ito naman yung ating newscaster, walang kakwenta-kwentang partisan interest. Ayos, mga kababayan. Malupit. SPGs, kay Senator Amy, wag mong gamitin ang Senado sa sarili mong, pansarili mong interes, Amy. Duterte. Hoy, makinig ka. Amy! Wag mo raw na gagamitin ang Senado sa iyong pansariling interes. Ginagamit mo ang Senado para sa iyong propaganda, kaso ayaw na talaga sa iyo ng tao. Bistado ka na si Ai Chang lang at saka kay Jojo Chavez Kay Alicia Duran, Jay Sales, Dimple Smirnoff, Jello, Yami Lice, Alin Arsenas. Kayo, boboto nyo ba si Amy? Wala na. Wala nang boboto sa iyo. Walang ya. Wala na. Wala na. Na sa paparating na midterm election. Wala na, hindi na mananalo. Dito mas mahaba ito. Pasok! Marcos, binueltahan ni Senate President Ayan na mga kababayan. Senadora Marcos, binueltahan ni Escudero na huwag gamitin ang Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. Inang-inaka. Ano yun? Bakit? Escudero na huwag daw gamitin ang Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. May mga development po dyan. Si Bombo JC Galvez. Binuweltahan ni Senate President Francis Chis Escudero si Senadora Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado bilang plataforma para sa kanyang political agenda. Nang ina kasi mga kababayan, biruin nyo ba naman mga kababayan i-contempt ba naman yung ambassador kinabukasan mga kababayan, libing ng kanyang lolo Aba mga kababayan, tama po ba yun? Wala hong konsiderasyon? Etong si Chis Escudero, abay hindi ho. Abay pinalaya ho yung kanilang kinuntem. Ayun mga kababayan, sabay boljak na sabi ni Chis Escudero, wag mong gagamitin bilang plataforma ang Senado sa iyong pansariling political agenda. Sakit nun. Sakit nun mga kababayan. Biruin mo sabihin pa na gamitin mo ang iyong pangalan para ikaw ay makakuha ng mga boto. Hindi ho maintindihan. Nino? Ni Amy. Matanda na rin ho Matanda na ho si Manang Amy. Siguro nag-uulyanin na mga kababayan. Nag-uulyanin na ho si Amy Marcos Duterte. Opo. Tuloy. Ang pahayag ni Escudero ay sa gitna ng ikinakasang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hit ni Escudero, hindi niya hayaan na magamit ng Senado maging ang kanyang tanggapan sa petty partisan interest, sa propaganda o self-promotion, lalo na ng mga kumakandidato ngayong eleksyon. Pinabulaanan din ng Pangulo ng Senado na tumanggi siyang pirmahan ang contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Martilao. Kahapon, pinatawan ng contempt si Lacanilao dahil sumunod hindi pagsasabi ng totoo sa investigasyon
kaugnay sa pagkakaresto kay Duterte. Ayon sa Pangulo ng Senado, ang lahat ng miyembro ng Senado ay batid na sa ilalim ng rules ng Senado ang kapangyarihan ng committee chairman na mag-utos ng pag-aresto sa sinumang resource person ay kinakailangan ng President. Tila niya binaliwala ni Marcos ang matagal ng rules na ito kung saan Liliwanagin ko, binaliwala ni Marcos. Ito ho yun. Sino? Si Aimee ha. Aimee ang tinutukoy na Marcos, hindi ho si Pangulo ha. hindi raw otomatiko o ministeryo lamang ang pirma dahil lamang sa kanyang kagustuhan. Kita Kaya mo? naman matapos ang Dahil lang sa kagustuhan mo, Aimee, di parang pinagsasampal yung baba mo. Payag ka ba nun? Parang pinagsasampal yung baba mo ni Chis Escudero. Alam nyo, nakakahiya, no, mga kababayan? Biruin mo, pinakontempt mo, tapos papalayain ni Manang Aimee. Abay, napakasakit nun. Daig mo pa, Manang Aimee, yumuko ng 1,000. Anong yumuko ng 1,000? Ganun kasakit yon? Oo. Mas masakit pa ho yung ginawa ni Senate President Chis Escudero kaysa dun sa pagyuko niya ng 1,000. Bakit masakit, Boss Mike? Yuyuko lang naman. Ay, subukan mo. Ganyan ba naman katulis baba mo, yumuko ka ng 1,000? Di napakasakit sa dibdib nun. Di ba? Mga kababayan? Mas masakit talaga yung Ay, naku. Kung ano-ano nasasabi ko rito. Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Daig pa ho talaga. Oo, daig pa talaga. Yung kanyang, yung pagkakayuko ng 1,000. Tuloy. ilang oras na hindi otorisadong pagkakakulong kay Ambassador Lacanilao sa Senate Detention Facility, ipinag-utos ni Escudero na palayain ito bilang ito ang tama at konsiderasyon na rin para sa kanyang lolo na ililibing ngayong araw. Nako, kita nyo mga kababayan, sabi ni Chis Escudero, palayain nyo yan. Yun ang tama. Hindi nyo dapat i-contempt yan. Kita nyo mga kababayan. Sa susunod mga kababayan kung ganyan lang din ang ganyan, sino pa ho yung mga kababayan? Sino pa ho yung pupunta dyan para maging resource person nila? Di ba, mga kababayan? Grabe naman kasi naalala ko yun. Di ba? Tuloy. Maglalabas naman si Escudero ngayong araw ng show cause order upang ipaliwanag ni Ambassador Lacanilao yun sa loob naman ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat patawan ng contempt gaya ng hiniling ni Senadora Aimee. Yun naman pala may show cause order naman. Pinagpapaliwanag pala Ito naman si Manang Aimee gusto. Kaagad kulong agad Pero yun yan, mga kababayan para lang masabi na ang tapang-tapang ng baba ni Aimee. Talagang nananakit yung baba niya, para bumilib sa iyo yung mga DDS na tatanga-tanga. Manang Aimee, ayaw na nila sa'yo. Kahit anong pilit mo. Ayaw na sa'yo ng mga DDS. Nako, Diyos ko. Our beloved Boss Mike, Boss